Isang araw habang nagsasanay si Piccolo sa kabundukan ay bigla itong inambush ni Garlic Jr. at ng mga alagad nito. Natalo si Piccolo at sobrang ikinatuwa ito ng grupo dahil akala ng mga ito ay nasa iisang katawan pa rin si Kami at Piccolo. Gayunpaman hindi alam ng grupo na buhay pa rin si Kami at naramdaman nito ang nangyari. Pagkatapos nun ay pinakita si Gohan na nag-aaral at tinawag ni Chi-Chi para sa hapunan. Pero napahinto ito nang makita na dumarating ang kanyang lolo na si Ox King. Binigyan ni Ox King si Gohan ng mga regalo pero bigla itong inatake mula sa likuran ni Ginger. Agad na inutusan ni Chi-Chi si Gohan na magtago at naghanda para makipaglaban. Kaso mabilis lang na napabagsak ni Ginger si Chi-Chi at naramdaman ito ni Goku na nangingisda sa di kalayuan. Nagmadaling umuwi si Goku pero nang makarating ito sa bahay ay huli na ang lahat. Sinabi ni Chi-Chi kay Goku na dinakip ng mga halimaw si Gohan para makuha ang Dragon Ball na hawak nito. Dahil sa nangyari ay mayroon ng 5 Dragon Ball na hawak si Garlic Jr. Ayon dito ay kapag nakumpleto na niya ang mga Dragon Ball ay hihiling siya ng immortalidad at sisirain niya ang mundo kasama ang lahat ng nilalang dito. Pagkatapos nun ay sinabi ni Gohan na ama niya si Goku na tumalo kay Piccolo pero tinawanan lang ito ng grupo. Ganun pa man ay naramdaman ni Garlic Jr. na may misteryosong kapangyarihan na nagmumula kay Gohan. Nagpa siya si Garlic Jr. na gawing isa sa kanyang mga alagad si Gohan dahil baka mapakinabangan niya ito balang araw. Samantala, pumunta si Goku sa Kami House para hiramin ang Dragon Ball Raider mula kay Bulma. Balak itong gamitin ni Goku para mabilis na mahanap ang kuta ni Garlic Jr. Sa kuta ni Garlic Jr. ay kasalukuyang hinahabol ni Nikki si Gohan. Maya-maya ay nakaramdam si Gohan ng gutom kaya kumain ito ng prutas na nakuha nito sa isang puno sa lugar. Kaso naglalaman pala ng alak ang prutas kaya nalasing si Gohan at nagkaroon ng mga imahinasyon. Muli nitong pinahabol si Nikki hanggang sa makatulog na lang ito sa trono ni Garlic Jr. Pagkatapos nun ay pinakita na nagtagumpay na ang grupo ni Garlic Jr. na makolekta ang lahat ng mga Dragon Ball. Agad nitong ipinatawag si Shenron at ginawa ang kanyang hiling para sa immortalidad. Habang nasa proseso ay itinalaga nito ang sarili bilang pinuno ng Earth at nangakong tatapusin ang lahat ng tao bilang paghihiganti para sa kanyang ama. Pagkatapos maibigay ang hiling ni Garlic Jr. ay kumalat na muli ang mga Dragon Ball sa iba't ibang lugar. Dumating si Goku at inutusan ang grupo na ibalik ang kanyang anak. Ilang sandali pa ay lumitaw din si Kami na ikinagulat ng grupo ni Garlic Jr. na nag-aakalang namatay na ito. Ikinwento ni Kami na ang ama ni Garlic Jr. ay dati niyang kakumpetensya sa titulong Guardian of Earth pero hindi ito napili dahil meron itong kasamaan. Nagalit ang ama ni Garlic Jr. sa naging desisyon at nagrebelde kaya ikinulong ito gamit ang isang seal. Hindi na nakatiis si Goku kaya puwersahan na itong pumasok para hanapin si Gohan. Sinundan ng 3 alagad ni Garlic Jr. sa loob ng kuta si Goku para subukan na hulihin. Ganun pa man ay hindi ito nagtagumpay dahil pilit na nagpumigla si Goku. Dito na nag-decide ang 3 na palakasin ang mga sarili at banatan si Goku ng sabay-sabay. Gumamit ng bilis ang 3 pero nagawa pa rin itong matamaan ni Goku. Sinubukan ng mga kupal na atakihin si Goku sa likod pero dumating si Krillin at inilihis ang atake. Dumating rin si Piccolo at sinabi nito na gusto niyang gumanti sa 3 kupal. Pero naputol ang usapan nang biglang umihi ang lasing na si Gohan sa ulo ni Krillin. Pagkatapos nun ay pinakita na nilalabanan ni Kami si Garlic Jr. sa labas at sobrang nahihirapan ito. Samantala, inutusan ni Goku si Krillin na puntahan si Gohan pero pinigilan ito ni Sancho. Ganun pa man ay tinulungan ni Piccolo si Krillin at dinala si Sancho sa ibang parte ng kuta. Dito ay pinakita ni Piccolo kay Sancho kung gaano kalaki ang agwat ng kanilang lakas at tinapos ito ng walang hirap. Sa labas naman ng kuta ay pinakita si Kami na pinalipad si Garlic Jr. gamit ang malakas na enerhiya, habang ang kalaban naman ni Goku na si Ginger at Nikki ay gumamit na ng mga sandata. Ganun pa man ay natapatan ni Goku ang dalawa gamit ang kanyang power pole. Sa huli ay tinapos ni Goku ang dalawa gamit ang Kamehame Wave. Samantala, hindi pa rin kinaya ni Kami ang lakas ni Garlic Jr. at nasa bingit na ng pagkatalo. Dahil dito ay naisip ni Kami na pasabugin na lamang ang sarili at isama si Garlic Jr. Ganun pa man ay hindi ito natuloy dahil dumating sina Goku at Piccolo. Alam ni Garlic Jr. na mahihirapan siyang kalabanin ang dalawa ng sabay kaya agad itong nagpalit sa kanyang mas malakas na anyo. Dahil sa mas malakas na anyo ay mabilis nitong nalamangan sa laban si Goku at Piccolo.
Naglakas loob si Piccolo na makipagsabayan pero pinasabog lang ito ng energy blast ni Garlic Jr. kasama si Goku. Pagkatapos nun ay muling sumugod si Garlic Jr. at kinaladkad ang dalawa sa pader hanggang sa makalabas ng kuta. Sa puntong ito ay tanggap na ni Goku at Piccolo na mas malakas sa kanila si Garlic Jr. kaya inalis na nito ang kanilang mga pabigat sa katawan. Pagkatapos nun ay muli itong sabay na sumugod. Nakipagtagisan ng lakas ang dalawa kay Garlic Jr. at sabay nila itong pinasabugan ng energy blast. Nilamon ng pagsabog si Garlic Jr. at hindi na matagpuan kaya hiniling ni Piccolo kay Goku na sila naman ang maglaban hanggang sa kamatayan. Kaso habang naglalaban ang dalawa ay biglang bumalik si Garlic Jr. at lumikha ng dead zone. Hinihigop ng dead zone ang lahat kaya kumapit si Goku at ang iba pa sa paligid. Sinubukan ni Piccolo na patigilin si Garlic Jr. gamit ang atake pero hindi ito nasaktan. Dahil dito ay nagpatuloy ang dead zone sa paghigop ng lahat. Ganun pa man ay biglang umalingaw ang iyak ni Gohan at lumitaw ito sa harapan ni Garlic Jr. na galit na galit. Alam ni Garlic Jr. na higit sa kanya ang lakas ni Gohan kaya mas pinalakas pa nito ang dead zone. Kaso nagpasabog si Gohan ng malakas na enerhiya at naitulak nito si Garlic Jr. sa dead zone. Hindi na nakalabas si Garlic Jr. kaya nabasag na ang dead zone na ginawa nito. Ayon kay Kami ay mananatili sa loob ng dead zone si Garlic Jr. ng walang hanggan dahil sa pagiging immortal nito. Pagkatapos nun ay nalaman nila na walang maalala si Gohan patungkol sa kanyang kapangyarihan. Ganun pa man ay umuwi ang lahat ng masaya dahil muling naibalik ang kapayapaan sa mundo. Isang araw ay natuklasan ni Ulong na may nangongolekta ng mga Dragon Ball sa nagyayelong bundok ng Surumay sa Buri at pinuntahan niya ito kasama si Gohan. Bagamat hindi nito sinabi kay Gohan ay lihim na binabalak ni Ulong na humiling kay Shenron ng magandang panty. Kaso bago pa marating ng dalawa ang mga Dragon Ball ay nakumpleto na ito ng matandang si Dr. Kochen. Tinawag ni Dr. Kochen si Shenron at hiniling na matunaw ang yelo na bumabalot kay Dr. Willow at sa laboratorio nito. Natupad ang kahilingan at sobrang natuwa si Dr. Kochen. Maya-maya pa ay nilapitan ni Gohan at Ulong ang lumitaw na laboratorio pero bigla itong binanatan ng ilang biomen. Buti na lang ay dumating si Piccolo na nagsasanay sa lugar at pinatay ang mga kupal na biomen. Kaso pagkatapos nun ay may dumating na mga bagong kalaban at pinagtulungan na atakihin si Piccolo. Nang magkamalay sina Gohan at Ulong ay nasa ilalim na sila ng lupa at wala na si Piccolo. Sinabihan ni Ulong si Gohan na isikreto sa iba ang kanilang naging biyahe bago nag-decide na umuwi. Pagkatapos nun ay pinakita na inaaway ni Chi-Chi si Goku dahil ayaw nitong disiplinahin si Gohan. Lumalabas na sinunod ni Gohan ang sinabi ni Ulong na isikreto ang kanilang ginawa kaya nagagalit si Chi-Chi. Samantala, inutusan ni Bulma si Ulong na magluto bilang parusa sa pagsira nito sa Dragon Raider. Ilang saglit pa ay biglang may dumating na mga biomen na gustong kuhanin si Master Buten. Tumanggi si Master Buten na sumama kaya inatake ito ng mga biomen. Pagkatapos mapabagsak ni Master Buten ang mga biomen ay lumitaw si Kochen at ginamit nito si Bulma bilang hostage. Dahil dito ay napilitan si Master Buten na sumama. Nakita ni Ulong ang buong kaganapan at agad niya itong sinabi kay Goku. Kaso para malaman ni Goku kung saan dinala sina Bulma ay napilitan si Ulong at Gohan na aminin ang kanilang sikretong biyahe. Matapos nun ay agad na umalis si Goku sakay ng Kinton Cloud para iligtas sina Master Buten at Bulma. Sa kuta ng kalaban, gustong malaman ni Dr. Willow ang lakas ni Master Buten kaya inilaban niya ito sa kanyang mga bio-warrior na si Kishimi, Ebi Furia at Miso Katsun. Ilang saglit pa ay nagsimula na ang laban at sabay-sabay na hinarap ni Master Buten ang tatlo. Gumamit si Master Buten ng Kamehameha Wave pero hindi ito umubra. Gumanti ng atake ang kalaban at direktang tinamaan si Master Buten. Natalo si Master Buten at sobrang nadismaya sina Dr. Kochen. Iniisip kasi nito na si Master Buten ang pinakamalakas na nilalang sa mundo. Dito na sinabi ni Bulma na hindi na si Master Buten ang pinakamalakas kundi si Goku. Pagkatapos nun ay nalaman ni Bulma na sina Kochen at Willow ay ang mga tanyag na doktor na nalibing sa Avalanche 50 taon nang nakararaan. Ayon kay Kochen ay nakaligtas sila dahil sa imbensyon ni Willow na ngayon ay isa na lamang utak. Lumalabas na namatay ang katawan ni Willow sa lamig ng yelo at ang utak na lang nito ang nabuhay. Dito na inihayag ni Kochen na ang kanilang plano ay ilipat ang pag-iisip ni Willow sa katawan ng pinakamalakas sa mundo. Pagkatapos ay gamitin ito para maghiganti sa lahat ng mga tao na tumangging kilalanin ang kanilang katalinuhan. Sa sandaling ito ay nakita na si Goku na papalapit sa kuta. Samantala,
tinakasan ni Gohan si Chi-Chi at palihim na sumunod kay Goku, na sa kasalukuyan ay nakalapit na sa pintuan ng kuta ni Dr. Willow. Inatake ni Miso Katsun si Goku mula sa ilalim ng lupa pero nakapag-counter ito gamit ang sipa. Pagpasok ni Goku sa loob ng kuta ay sinalakay naman ito ng mga bitag sa paligid. Isa-isang pinasabog ni Goku ang mga bitag gamit ang Energy Blast. Matapos nun ay muling lumitaw si Miso Katsun at inatake si Goku. Dito nalaman ni Goku na may kakayahan si Miso Katsun na mag-absorb ng pinsala kaya nag-decide ito na gumamit ng Kaioken. Hindi kinaya ng katawan ni Miso Katsun ang lakas ng Kaioken kaya nabutas ito. Pagkatapos nun ay dumating si Ebi Furia at Kishimi at pinagtulungan nitong banatan si Goku. Sa kasamaang palad ay nagawang gawing yelo ni Ebi Furia ang katawan ni Goku at hindi na ito makagalaw. Ganun pa man sa sandaling tatapusin na ni Ebi Furia si Goku ay dumating si Gohan at Krillin para iligtas ito. Kaso mas pinalakas ni Kishimi ang sarili at walang awang kinuryente ang dalawa. Nagalit si Goku at muling ginamit ang Kaioken technique para masira ang yelo at binanatan ang dalawang kupal na Bio Warriors. Pagkatapos nun ay nagpunta ang tatlo sa lab ni Willow kung saan nakakulong si Bulma. Dito ay sinabi sa kanila ni Kochen na inihahanda na si Master Buten na maging isa sa mga Bio Warrior. Pagkatapos ay kinumbinse ni Kochen si Goku na ibigay ang kanyang katawan pero hindi ito pumayag. Dahil dito ay puwersahang kinuha ni Kochen ang katawan ni Goku. Ganun pa man ay hindi ito nagtagumpay dahil nasira ni Goku ang mga gapos at nakawala. Dito na tinawag ng mga doktor ang bagong brainwashed na si Piccolo at inutusan ito na banatan sina Goku. Paulit-ulit na sinubukan ni Gohan na kausapin si Piccolo at patigilin pero inaatake lang siya nito. Nagalit si Gohan sa mga doktor dahil sa pagkontrol nito kay Piccolo at nakapaglabas ng malakas na enerhiya. Natakot si Kochen at sinubukan na atakihin si Gohan pero mas lalo lang itong nagwala. Dahil sa enerhiya na nilabas ni Gohan ay nasira ang device na nagkokontrol kay Piccolo. Samantala, inutusan ni Krillin si Kochen na pakawalan si Bulma pero pinaulanan lang siya nito ng mga bala. Buti na lang ay dumating si Master Buten at dinisarmahan si Kochen. Dahil sa mga pangyayari ay napilitan na si Dr. Willow na ilabas ang huli niyang alas. Lumabas ito sa dingding na nakalagay ang utak sa loob ng isang malaking robot. Kaso aksidenteng napatay nito si Dr. Kochen sa proseso. Samantala, nais gumanti ni Piccolo kaya una itong sumalakay pero hindi ito umubra. Sabay-sabay na pinatamaan ni Goku at Krillin at Master Buten ng Kamehameha Wave si Dr. Willow. Kaso hindi ito natinag at patuloy lang na inatake sina Master Buten at Krillin. Tinangka ni Gohan na atakihin si Willow gamit ang Power Pole pero mabilis itong napabagsak. Kinuha ni Goku ang Power Pole na nabitiwan ni Gohan at pinatid si Willow, habang si Piccolo naman ay pinaulanan ito ng mga Energy Blast. Kaso hindi pa rin nasaktan si Willow sa atake at nagawa nitong maipit si Piccolo sa kisame ng laboratorio. Dahil sa nangyari ay napilitan si Goku na gumamit ng Kaioken x3 at sumugod ng mag-isa. Tinapos ni Goku ang kanyang atake sa paggamit ng Kamehameha Wave Kaioken. Sa kasamaang palad ay nabuhay pa rin si Willow at nag-decide ito na wasakin ang Earth gamit ang natitirang lakas. Naramdaman ito ni Goku kaya inutusan na nito ang lahat na tumakbo. Habang siya naman ay magpapaiwan para mangolekta ng enerhiya sa buong mundo para makabuo ng Spirit Bomb. Hindi nagtagal ay napuno na nga ng enerhiya ng mundo ang katawan ni Goku. Kaso nang gagamitin na ni Goku ang enerhiya ay bigla itong pinaulanan ng atake ni Willow. Nagalit si Gohan sa ginawa ni Willow kaya pinuntahan nila ito para banatan. Dahil sa ginawa ni Gohan ay nagkaroon ng sapat na oras si Goku para makarecover. Kaya naman nang binitiwan na ni Willow ang Planet Geyser Energy Wave ay nakontra ito ni Goku ng Spirit Bomb. Natalo ng Spirit Bomb ang Planet Geyser Energy Wave at natamaan nito si Willow. Pagsabog ni Willow ay sumabog rin ang laboratorio nito kung nasaan si Goku. Ganun pa man ay nakaligtas si Goku sa pagsabog at pinasalamatan nito si Piccolo. Nagtagumpay si Goku na mapigilan sina Dr. Willow sa masamang balak nito kaya magpapatuloy ang kapayapaan sa mundo. Isang araw ay magkakasamang nagpunta sa isang camping trip sina Bulma, Krillin, Ulong at Gohan. Pagsapit ng gabi ay isang misteryosong bagay ang bumagsak sa gubat malapit sa kinaroroonan ng grupo at nagsanhi ito ng sunog.
Nang magising ang grupo ay kumalat na ang sunog sa kagubatan kaya agad na kumilos sina Gohan at Krillin para iligtas ang mga hayop. Matagumpay na nailigtas ni Gohan ang mga hayop pero nasunog ang kagubatan na tahanan ng mga ito. Dahil dito ay nag-decide ang grupo na kolektahin ang mga Dragon Ball para hilingin kay Shenron na ibalik ang kagubatan sa orihinal nitong estado. Gamit ang Dragon Radar ay agad nang sinimulan ni Gohan at Krillin ang paghahanap. Humingi rin sila ng tulong sa kanilang mga kaibigan na sina Ten Shinhan at Chaozu kaya mabilis nilang nakolekta ang lahat ng mga Dragon Ball. Pagkatapos makolekta ang mga Dragon Ball ay agad nilang tinawag si Shenron para hilingin na ibalik sa dati ang kagubatan. Tinupad ni Shenron ang kahilingan kaya muling nagkaroon ng tirahan ang mga hayop. Naging kaibigan ni Gohan ang maliit na dragon na kanilang nailigtas at pinangalanan niya itong Icarus. Samantala, ang bagay na bumagsak sa kagubatan ay isa palang probe na sumusuri ng kapaligiran at ipinapadala nito ang impormasyon sa isang grupo ng mga alien. Nang malaman ng grupo na ang lupa sa Earth ay angkop para sa pagpapalaki ng Tree of Might ay direktang tumungo na ito sa Earth. Samantala, umuwi na si Gohan sa kanilang bahay pero sinundan ito ni Icarus. Pinagalitan ni Chi-Chi si Gohan at inutusan ito na ibalik si Icarus sa kagubatan. Kaso nabigo si Gohan na pauwiin si Icarus kaya binigyan na lang ito ni Goku ng bagong tirahan. Pagkatapos nun ay pinakita na nakarating na sa Earth ang grupo ng alien at pinasabog nito ang lupa sa kagubatan para magtanim ng binhi. Mabilis na tumubo ang binhi at naging isang napakalaking puno. Umabot ang mga ugat nito hanggang sa kalapit na mga syudad at nagdulot ng mga pagkasira. Sa sumunod na araw ay nagtipon ang buong Dragon Team sa bahay ni Goku para maghapunan. Dito ay kinuwento ni Yamcha sa lahat ang tungkol sa kanyang nasirang sasakyan na nadamay sa ginawang pagsabog ng alien. Kaso habang nagkakatuwaan ang lahat ay dumating si Icarus. Dahil dito ay nalaman ni Chi-Chi na hindi ito pinauwi ng mag-ama at nagalit. Maya-maya pa ay biglang nakipag-ugnayan si Kaiosama kay Goku para magbabala tungkol sa Tree of Might at sa panganib na taglay nito. Ayon kay Kaiosama ang Tree of Might ay hihigupin ang sustansya ng Earth hanggang sa ito ay masira. Sinabi rin ni Goku sa iba ang babala ni Kaiosama at nagdesisyon ang lahat na lumabas para sirain ang puno. Ganun pa man ay hindi makakasama si Gohan dahil pinagbawalan ito ni Chi-Chi. Pagdating sa puno ay agad na gumamit ang grupo ng malalakas na pag-atake para sirain ito. Kaso walang naging epekto ang kanilang mga pag-atake kaya hinanap na lang nila ang nagtanim ng puno. Natagpuan nila ang mga alien sa itaas ng puno at agad nilang naramdaman na malalakas ang mga ito. Ganun pa man ay nag-decide pa rin sila na kalabanin ang mga alien. Nakaharap ni Ten Shinhan at Chaozu ang kambal na sina Raisin at Lacoste, habang si Krillin naman ay nakaharap si Amon. Pagkatapos ay kay Yamcha naman si Kakao, nahihirapan ng ibang Z-fighters sa kanilang mga kalaban, ganun pa man si Goku ay pinagsabay lang na pinabagsak si Daze at Kakao. Ilang saglit pa ay dumating si Gohan at iniligtas si Chaozu mula kay Lacoste. Pinakita ni Gohan ang kanyang lakas sa pamamagitan ng pagtalo kay Lacoste. Kaso dahil doon ay pinuntahan siya ng pinuno ng mga alien na si Turles, isang mababang uri na Saiyan na may pagkakahawig kay Goku. Pinapili ni Turles si Gohan kung gusto nitong sumama sa kanya o ang mamatay. Tumanggi si Gohan na sumama kay Turles pero nailigtas ito ni Piccolo sa tamang oras. Gayunpaman ay naisahan ni Turles si Piccolo at pinasabog ito mula sa likuran. Nakita ni Turles na muling tumubo ang buntot ni Gohan kaya lumikha ito ng artipisyal na buwan para puwersahang gawing Great Ape si Gohan. Pagkatapos magbago ni Gohan ay agad na sinira ni Turles ang buwan para hindi siya magbagong anyo. Sinubukan ni Goku na puntahan si Gohan pero inatake ito ni Daze at Kakao. Ganun pa man ay nakaligtas si Goku at sabay na pinabagsak ang dalawa. Pagkatapos nun ay nilapitan ni Goku si Gohan para pakalmahin. Kaso imbes na kumalma ay inatake lang nito si Goku. Dumating rin si Piccolo para tumulong pero biglang umatake si Turles at pinasabog silang tatlo. Dahil sa nangyari ay nahulog si Gohan at Goku sa ilalim ng lupa. Dito na nahawakan ni Gohan si Goku at piniga gamit ang kamay. Buti na lang ay dumating si Icarus at pinakalma si Gohan kaya pinakawalan nito si Goku. Hindi nagustuhan ni Turles ang nangyari kaya inatake nito si Icarus. Nagalit ng sobra si Gohan at pinagbalingan nito si Turles. Bago pa mapatay ng atake ni Turles si Gohan ay nagawang putulin ni Goku ang buntot nito. Nagtagumpay si Goku na maibalik sa dati si Gohan at nangako ito na tatalunin si Turles. Pagkatapos nun ay pinakita na nagsisimula ng mahigop ng malaking puno ang sustansya ng buong mundo. Sa laban,
dumating ang mga alagad ni Turles na nagpapahiwatig na natalo na ang ibang Z-Fighters, sabay-sabay na inatake ng mga alagad ni Turles si Goku, habang si Piccolo naman ay sinalakay si Turles, kaso hindi ito umobra at mabilis na natalo. Sa kabilang banda, gumamit na ng Kaioken si Goku at isa-isang pinabagsak ang mga alagad ni Turles, pagkatapos nun ay si Turles naman ang sunod na hinarap ni Goku. Mayabang na sinabi ni Turles na madali niya lang natatalunin si Goku, ganun pa man nang magsimula na ang laban ay sobrang nahirapan ito na makipagsabayan kay Goku. Napilitan si Turles na kumain ng prutas mula sa Tree of Might para lumakas, dahil sa lakas na ibinigay ng prutas ay nagawa ni Turles na mapabagsak si Goku. Muling bumangon si Goku at gumamit ng Kaioken times 10 pero hindi pa rin ito naging sapat. Bago umalis ay sinabi ni Turles kay Goku na dapat ay ginawa mo na lang ang iyong misyon na sirain ang Earth bilang Saiyan. Pagkatapos nun ay narinig ni Goku ang tinig ng kanyang mga kaibigan na nagsasabing huwag siyang sumuko. Lumalabas na binabalak ni na Piccolo na pigilan si Turles habang nangongolekta ng enerhiya si Goku para sa Spirit Bomb. Isa-isang sinalakay ng mga Z-Fighters si Turles kahit pa madali lang sila na pinapabagsak nito. Ganun pa man ay nabigyan nito ng sapat na oras si Goku para magawa ang Spirit Bomb. Kaso nagawang talunin ni Turles ang Spirit Bomb gamit ang Calamity Blaster. Dito nila na-realize na nagkulang ang lakas ng Spirit Bomb dahil hinihigop ng Tree of Might ang enerhiya ng Earth. Maya-maya ay muling nagkamalay si Goku at naramdaman nito ang enerhiya mula sa Tree of Might. Nag-decide si Goku na sa loob mismo ng Tree of Might kumuha ng enerhiya para sa Spirit Bomb. Muling umatake si Goku gamit ang Spirit Bomb pero sa pagkakataong ito ay hindi na ito napigilan ni Turles. Direktang tinamaan ng Spirit Bomb si Turles at nadamay sa pagsabog ang Tree of Might. Dahil sa nangyari ay kumalat ang lahat ng enerhiya na nahigop ng puno at bumalik ang lahat ng ito sa planetang Earth. Pinakita rin na buhay pa si Icarus at ginising nito si Gohan. Sa pagkabalik ng buhay sa Earth, ang Z-Fighters ay nag-enjoy sa isang camping trip ng magkakasama. Isang araw, habang nagsasanay ng konsentrasyon si Piccolo ay dumating si Gohan kasama si Icarus at ipinagmalaki ang kanyang bagong whistle dance routine. Kaso pinatigil ni Piccolo sina Gohan sa pagsasayaw dahil masakit sa tenga ang ingay nito. Pagkatapos nun ay may naramdaman silang bagay mula sa kalawakan na mabilis na papalapit sa Earth. Ayon sa tatay ni Bulma ay may naninirahan sa maliit na planeta kaya hindi nila ito maaaring wasakin. Ibinalita sa telebisyon ang mangyayaring banggaan at napanood ito ni Krillin na sobrang nalungkot dahil hindi man lang nagkaroon ng girlfriend. Ganun pa man habang nagpapanik ang mga tao ay nag-decide sina Goku at Krillin na iligtas ang Earth mula sa pagkasira. Ayaw ni Goku na patayin ang mga naninirahan sa maliit na planeta kaya inilihis lamang nila ito gamit ang Kamehameha Wave. Kaso hindi ito nagtagumpay at sila ay natangay ng malakas na hangin na dulot ng mangyayaring banggaan. Hindi bumangga sa Earth ang maliit na planeta sa halip ay dumaan lang ito at sumabog. Gayunpaman isang spaceship mula sa planeta ang lumapag sa Earth. Nang busisiin ng mga tao ang spaceship ay may lumabas na mga sundalo at sinabi nito na sa oras na iyon ay pag-aari na ni Lord Slug ang Earth. Pagkatapos nun ay pinakita si Lord Slug na kasama ang kanyang mga mandirigma, inuutusan ni Lord Slug ang kanyang mga alagad na gawing yelo ang Earth. Nabagalan ito sa pagtatrabaho ng kanyang mga alagad kaya tinapos niya ito para makapagpalit ng bago. Samantala, nagsimula ng atakihin ng mga alagad ni Lord Slug ang mga tao at sinubukan itong pigilan ni Gohan. Pinapanood ni Slug ang laban at napansin nito ang Dragon Ball sa ulo ni Gohan. Sinubukan ni Chi-Chi na tulungan si Gohan pero napabagsak ito ng kalaban. Mabilis na kumilos si Gohan para tulungan ang kanyang ina at nahulog nito ang kanyang cap. Pinulot ni Lord Slug ang cap ni Gohan at kinuha ang Dragon Ball. Nang kausapin ni Bulma ang mga kalaban ay ipinaliwanag nito na gagawin nilang Star Cruiser ang Earth. Habang si Lord Slug naman ay sinabi na alam niya ang tungkol sa mga Dragon Ball, ganun pa man ay hindi niya alam kung paano at saan ito mahahanap kaya nag-decide ito na basahin ang isip ni Bulma. Sinubukan ni Gohan na pigilan si Slug pero hindi ito nagtagumpay. Pagkatapos malaman ang tungkol sa mga Dragon Ball ay agad na ipinadala ni Slug ang kanyang mga alagad para maghanap gamit ang radar ni Bulma. Nagbigay lamang ng isang oras si Slug kaya mabilis na hinanap ng mga alagad nito ang mga Dragon Ball. Agad na tinawag ni Lord Slug si Shenron para hilingin ang walang hanggang kabataan. Tinupad ni Shenron ang kahilingan at ibinalik si Slug sa edad na kung saan ito pinakamakapangyarihan.
Pagkatapos nun ay inilunsad ng grupo ni Slug ang terra-freezing device sa kalangitan ng Earth na naglalabas ng makapal na ulap, tinakpan ng ulap ang sikat ng araw kaya bumaba ang temperatura sa buong planeta. Lumalabas na ang mga alagad ni Slug ay mula sa clan ng mga demon na hindi makatagal sa sikat ng araw, sa kung saan, pinakita si Yajirobe na pinuntahan sina Goku at Krillin para bigyan ng tig-isang magic bean. Sunod ay pinakita na nakauwi na sa bahay sina Chi-Chi pero natuklasan nito na muling umalis si Gohan. Kasama ni Gohan sina Ulong at Icarus at sinusubukan nitong pasukin ang kampo ni Slug, kaso nakita ito ng mga sundalo kaya napilitan itong makipaglaban. Bagamat gumagamit na ng malalakas na atake si Gohan ay nahihirapan pa rin ito sa dami ng mga kalaban. Buti na lang ay dumating si Piccolo at tinulungan si Gohan. Matapos nun ay nakaharap ni Piccolo si Wings na isa sa mga mandirigma ni Slug. Dinala muna ni Piccolo si Wings sa malayo bago ito binanatan ng matindi. Sa di kalayuan ay nakalaban naman ni Gohan si Medomacha at sobra itong nahihirapan. Dito ay nagpalabas ng maliliit na alagad si Medomacha at pinahigop sa mga ito ang lakas ni Gohan. Samantala, patuloy na binanatan ni Piccolo si Wings bago ito tinapos gamit ang malakas na energy blast. Pagpatay kay Wings ay napansin ni Piccolo na natalo na si Gohan ni Medomacha. Agad na tumakbo si Piccolo para tumulong pero pinigilan ito ni Anguilla. Ginawa ni Piccolo ang lahat para makapunta kay Gohan at maprotektahan ito sa lahat ng atake ni Medomacha at Anguilla. Dahil sa nangyari ay pareho ng bagsak si Piccolo at Gohan. Ganun pa man ay dumating sina Goku at Krillin sa tamang oras kaya hindi napatay ni Medomacha ang dalawa. Agad na tinignan ni Goku ang kalagayan ni Gohan at Piccolo. Nagalit si Goku at sinabihan ang mga kalaban na umalis. Kaso tumawa lang ang mga kupal at sumugod. Ganun pa man ay madaling nakaiwas si Goku at itinapon si Medomacha sa pader ng kampo. Nagalit si Medomacha at muling ginamit ang mga kupal na humihigop ng lakas pero hindi ito naging sapat para pigilan si Goku. Pagkatapos talunin si Medomacha ay pinakain naman ni Goku ng energy blast si Anguilla. Dito na lumabas si Lord Slug na matagal nang nanunood mula sa kanyang spaceship. Agad na napansin ni Goku ang umaapaw na lakas ni Slug pero hindi si Krillin na biglang sumugod. Agad na pabagsak si Krillin kaya si Goku na lang ang natira para lumaban. Sa kasamaang palad ay masyadong malakas si Slug para kay Goku kaya napabagsak rin ito. Muli pang bumangon si Goku kaya mas lalo pa itong binanatan ni Slug. Ganun pa man nang nasa bingit na ng pagkatalo si Goku ay bigla nitong nasalag ang malakas na suntok ni Slug at naging isang pseudo Super Saiyan. Gamit ang bagong lakas ay walang awang binanatan ni Goku si Slug. Nagawang mabali ni Goku ang braso ni Slug pero muli lang ito nagpatubo ng bago at nagpalaki. Dito na sinabi ni Kaio-sama kay Goku na mag-ingat dahil si Slug ay isang Super Namekian. Isang pambihirang mutation ng mga Namekian na ubod ng lakas pero may kasamaan sa puso, kaya naman hiniling ng mga Namekian sa Dragon Ball na palayasin ang mga ito sa kanilang planeta. Ilang saglit pa ay nagsimula ng umatake si Slug gamit ang pinalaki at mas pinalakas nitong katawan. Alam ni Goku na mas malakas na si Slug sa kanya kaya pilit niya itong iniwasan. Kaso sa kabila nun ay nagawa pa rin ni Slug na patamaan si Goku ng Ki Blast. Ganun pa man ay nakaligtas si Goku sa atake at pinatamaan rin nito ng Ki Blast si Slug sa muka. Nahawakan ni Slug si Goku at sinubukan itong tapusin sa pamamagitan ng pagpiga. Dito na pumagitna si Piccolo at nagsimulang batakin ang antena ni Slug habang sinasabi na alam niya ang kahinaan ng mga tulad niyang Namekian. Napigilan ni Slug si Piccolo pero bigla nitong pinunit ang sariling tenga at inutusan si Gohan na mag-whistle. Lumalabas na ang wavelength ng pagsipol ay lubos na nakakasakit sa mga Namekians. Nang magsimulang mag-whistle si Gohan ay napaluhod sa lupa si Slug dahil 100 beses na ulit ang epekto nito para sa isang Super Namekian. Sinamantala ni Piccolo ang pagkakataon para ibigay kay Goku ang kanyang kaunting lakas na natitira. Dahil sa lakas ni Piccolo ay muling nakabangon si Goku at ginamit nito ang Kaioken times 100 laban kay Slug. Binutas ni Goku ang katawan ni Slug gamit ang purong lakas at bumagsak ito sa sarili nitong spaceship. Kaso nang lumipad si Goku para tanggalin ang mga ulap ay sinubukan itong pigilan ni Slug. Ganun pa man sa kabila ng pagpigil ni Slug ay nakarating pa rin si Goku sa itaas ng mga ulap. Ginamit ni Goku ang sikat ng araw para makagawa ng Spirit Bomb na kanyang gagamitin para tapusin si Slug. Direktang tinamaan ng Spirit Bomb si Slug at ganun din ang Freezing Generator kaya bumalik na muli ang kapayapaan sa Earth at ang klima nito.
Pagkatapos nun ay lumapit kay Goku sina Gohan at Krillin na binigyan ni Yajirobe ng Magic Beans, binigyan rin ni Yajirobe ng Magic Beans si Piccolo kaya napatubo nitong muli ang kanyang tenga. Samantala, pinakita si Master Buten na gumising mula sa kanyang pag-idlip at walang alam sa mga nangyari. Fighting what happened around here.